Amen. Magandang gabi po muli mga kapatid. Maraming salamat Pastor Daryl. Kung saan po nag-preach si Pastor Daryl last Sunday, that is the grandmother ng Mother Church po namin, if you will call that way. But the pastor of La Union Baptist Church now is my pastor. I got saved under his ministry December 10, 1995. Then our church is not High Acres. High Acres is Kalutsablan. My mother church is High Crest po. Sabi ni Pastor kanina, marami na raw kaming nagawa sa bahay niya. Opo, marami na rin kaming nakain. Salamat po, Nay, sa araw-araw na supply. At kami po ay lubusan nagpapasalamat. Bumibigat na po kami mag-ama. Nadadagdagan na po yung mga kilos namin. Sa Cambodia po ay usually I just eat yung nilagang kalabasa. Nandito po yung anak ko, alam po niya yon. Tingnan pa niya nasusuyo. No, I'm good. You eat, you taste. No, I'm good. Sabi po niya, nilagang kalabasa, nilagang itlog, nilagang okra. Wala hong halo, wala anything. Ganun po ako, yun po ang pinakagusto ko. Pero kung magbigay naman kayo ng steak, hindi ko tatanggihan yan. Pero mas gusto ko po pag ako namimili, ako nagluto, hindi sa mas cheap siya, kundi mas healthy po. Because I believe prevention is better than curing. Opo. Kasi yung mga kapatid ko po, may mga kapatid ako lasenggo, nagmotor na aksidente. Sabi niya, Kuya, pag-pray mo ako, na-aksidente ako. Ano yung pag-pray ko? Sinabihan na kitang huwag maglasing at magmotor, huwag kang magmotor pag lasing ka o huwag ka nang maglasing. Tapos ipag-pray kita. Ano yung pag-pray ko? Diba? Ipag-pray ko siya na nung nauntog ang ulo niya, matauhan siya at matakot sa Panginoon. No? At naulit pa ulit, na-aksidente ulit. No? Makakainom ng soft drinks. Nagkasakit yung isang pamangkin ko. Sabi niya, Tito, pag-pray mo ako. Ano yung pag-pray ko? Diba? Lagyan pa kita ng drinks niya sa dextrose mo eh. Diba? So, ipag-pray po ng bawat isa na magkaroon tayo ng tamang talino at disiplina para ingatan ang ating katawan. Sapagkat ang ating katawan ay ang templo ng banal na Espiritu. Amen? Nasaludo po ako sa inyong pastor, napakabait. Sabi niya, yung mga nagpupuyat dahil sa mga games, so ano kayo para makapasok pa kayo. Pag ako pa nyo, ay nako, hindi ko kayo pag-pray-pray. Hambalusin ko kayo. No, joke lang po. Okay, but thank you very much from the bottom of my heart, Pastor Daryl and Mama Melody and everyone, Nanay, na nag-aruga po sa amin, nagpapakain po dyan, yung mga kumakatok at nagbibigay ng pagkain. Maraming salamat po. As we plan, we'll be going back home on Thursday, pero hindi ko po alam kung ano plano ng Panginoon. Yung anak ko ay talagang, let's go home. Ganun na po siya. But still, we cannot. But thank God po, sa prayer po ninyo, yung misis ko po ay nakabalik na po ng Baguio. Kahapon, nauna pa ho siya sa amin. Nakita po namin yung provision ng Panginoon. Yung schedule po nila ng bus, yung trip nila ng bus from Pasay to Baguio, ang original ng trip nila is 8:30 in the morning. But dumating po sila sa terminal ng 6, at may bus na doon na 6:30, pinasakay na sila sa 6:30. Paglampas ho nila ng Marcos Highway, less than 30 minutes, marami nang gumuho at sarado na ang Marcos Highway. May namatay, may mga natabunan. Kung ang nasakyan nilang bus ay yung 8:30, stranded po sila. Ganun po kabait ang Panginoon. Amen? So, muli po, ay sabi ko kay Pastor, I can preach 20 minutes. Sabi po niya, wag pastor, kahit 1 oras. Hindi naman po ako abot ng 1 oras ngayon kasi may basketball mamaya. No, joke lang po. Okay, so tayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating Bible sa huling aklat ng ating Biblia, Revelation po. Nagamit ko na po ito ng maraming beses sa mga devotion and I even preached this somewhere, I don't remember. And every time that I give this as a devotion or a message, ay wala pong title. Actually, kanina lang po bago kami umalis sa kwarto nila pastor, doon ko pa lang siya nabigyan ng title. Pray ako ng pray kung anong title, kasi may mga points pero walang title.
So buksan po natin sa Revelation chapter 22 from verse number 20 and 21. Last verses, the last two verses in the Bible. Kung ang Bible mo ay King James, that is the last two verses. Kung ang Bible mo Apocrypha, may ibang chapter pa yan. Okay, nakita na po natin, amen? Pwede po ba nating sabay-sabay basahin? So basahin natin ng sabay-sabay. In chapter 22, from verse number 20 to 21, ready, read. He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat po sa iyong biyaya. Napakabuti po ninyo, Ama. We don't deserve, as we just listen to the song that a sister just sang kanina po, you rescue a sinner like me. Panginoon, ito po isang kamangha-mangha na hindi po lubusan mauuman ng isang taong sa pamamagitan ng iyong biyaya. Bagaman, Ama, kami lubusang nagpapasalamat sapagkat muli, nakita po namin ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Bagkus, Ama, alam po namin, madalas kami nagkukulang. Madalas kami naging pabaya. Madalas kami nakakalimot. Bagkus, Ama, sa oras na ito muli, salamat sa bawat anak mong bumalik na andito sa bahay-sambahan, bahay panalanginan, sa mga panauhin, sa mga kapatid na nagdala ng mga panauhin, sa mga bawat isang nagbigay ng mga prayer request, at lalo't higit sa iyong banal na Espiritu na kasama po namin. Madalangin ko po, gamitin niyo po ang iyong habag na lingkod muli, maging hamon, maitaas po namin ang banal na salita at yung banal na sanin ang bahay sa ito, ay muli, Ama, makita po namin ang iyong kadakilaan sa aming buhay at kami magpasya, Ama, na kami maglilin hanggat kami kunin mo. Muli, Ama, ito po aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you very much po. Nalubat na ba ito, Brad? Akala po ni Brad ay nalubat yung microphone. Ako po yung nalulubat. Sunod-sunod po yung preaching, madalas hindi ko maiwasan yung sumisigaw. At minsan hindi naman ako katulad ng mga singer na naalagaan talaga yung boses. Kaya ngayon medyo ganito po yung boses ko. Medyo may sipon at ubo. But sisikapin ko po na maging maliwanag sa inyo dahil maganda naman po ang sound system po ninyo kahit hindi maganda boses ko. Okay, so ang pamagat po ng ating mensahe ay makikita din po natin. Wala po sa talatang ating binasa, ngunit hayaan po ninyo akong basahin muli sa mga talatang ating binasa. Sinabi po dito, He which testified these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, Lord Jesus, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. In these two verses, we can see the messages that we are going to study tonight. 3 puntos lamang po yan at pamagat po ng ating mensahe is until He comes. Until He comes. Una po, ang makikita po natin, unang bagay nating makikita dito habang inaantay natin ang kanyang pagdating, of course, ay ang pangako ng tagapagligtas. Ano po ang pangako ng ating tagapagligtas? Sa verse number 7 po, sabi po ng Panginoon, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. Verse number 7, Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of this prophecy of this book. Sinabi po niya, narito, ako'y babalik kaagad. Ako'y darating kaagad. Sabi po niya, at sabi niya, mapalad ang sino man na ano po, ginagampanan ang nakasulat sa aklat na ito. At sinabi po sa verse number 12, And behold, I come quickly. Inulit po niya, amen? And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according to his work shall be. So inulit po ng Panginoon ang sinabi niya, ako'y narito, ako'y babalik muli. At sabi niya, I come quickly. At ang mga pagpapala, ang mga rewards, mga gantimpala ay dala-dala ko para ibigay ko sa bawat isa na ayon sa kanilang gawa. The verse number 20, sinabi ho niya, at sa pangatlo na sinabi niya, may dinugtong na po niya. May dinugtong na po siya. Sabi niya sa verse number 7, I come quickly. Sabi niya sa verse number 12, I come quickly. Sabi po niya sa verse number 20, surely, I come quickly. Amen? So unang puntos po,
ang pangako ng ating tagapagligtas. Ano hong pangako niya? He will come quickly. Amen? Bago pa lang po, hindi pa po ako mananampalataya nun. Isa po akong alaskador. Mapang-asar po talaga. Halata naman no, hanggang ngayon. Medyo maayos-ayos na nga lang yung pang-aalaska. Pero pag may nakikita po akong mga ngaral, yung mga katulad po natin na nagsusulwinig, nagnanaking on doors, may sinabi po sa akin, kung darating ang Panginoon ngayon, Joseph, tiyak mo bang isasama ka niya? Sabi ko, siguro. Mabait naman ako Minsan ginagaya ko po sila, hindi pa po ako mananampalataya, ginagaya ko po sila, so, tumatayo po ako sa harapan ng bahay namin, sinasabi ko, narito, darating na ang Panginoon. Babalik na ang Panginoon. Tapos sasabihin ko, bata pa lang yung lolo ko, sinasabi nyo na yan. Hanggang ngayon, hindi pa dumarating ang Panginoon. Isa po akong alaskador po dati. Pero nung ako'y niligtas, sabi ang kanyang biyaya, mga kapatid, nakita ko kung sinabi ng Panginoon sa panahon ni John, na siya, sinabi niya, surely I will come quickly. Ay malapit na siyang dumating noon, ay mas malapit na siya ngayon. Amen? Mga kapatid, this is one of His greatest promise that we are holding on. Ito po yung pinakadakilang pangako ng Diyos maliban sa kaligtasan, maliban sa bahay sa kalangitan, maliban mga kapatid sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ito po ang isa sa pinakadakilang pangako ng Panginoon. Sabi niya, darating ako. Babalik ako ulit. Amen? During World War, sino po yung mga pinadala ng bansang Amerika para iligtas o tulungan tayo sa kaaway po natin? Sino po? Di nyo kilala? Si Douglas MacArthur. God uses America to liberate the Philippines through the power of Japanese people. But the first time he came, he was not able to defeat the Japanese people. At pinabalik siya. Anong pinangako niya? I shall return. At tinupad po niya yun. Amen? Tinupad po niya yun. Siya ay tao lang na makasalanan. Ngunit tinupad po niya yun. At salamat sa Panginoon, tinupad niya yun. Then after the World War, maraming mga sundalong Amerikano na dumating dito during the World War at nakita nila the Philippines needs the Lord and they came back as a soldier of the Lord. And once again, God uses America to liberate Philippines in the power of darkness. Pero mga kapatid, may isang taong mas dakila kay Douglas MacArthur. Ang Panginoong Jesus. Amen? Ang Panginoong Jesus. Surely, I come quickly. This promise gives us hope during trials. Amen? Mga kapatid, bilang isang missionary, madalas iniiwan ko ang aking pamilya. Last week lang, mag-isa ni Mrs. sa bahay. Saturday morning, early in the morning, 5 o'clock, nakita ko ang dami niyang mga dinilit na messages. Tapos bandang alas 8, tinawagan ko siya. Sabi ko, ba't ang daming mga message mo na pinagdidelete mo? Sabi niya, kaninang alas 5 o kagabi, hindi ako nakatulog ganito, hindi ako makahinga, tumaas yung BP ko. Kaya tinawag niya yung isang member namin, kinausap yung kapitbahay namin na hindi namin member para dalhin siya sa hospital. Hindi siya makahinga. Sabi niya, dinilit ko para hindi ka magpanik. Sabi niya, dinilit ko yung mga messages ko para hindi ka magpanik. Madalas magkahiwa-hiwalay kami. Yung dalaga nasa Vietnam, noong sila'y nasa Vietnam, pag umaalis ako, ang madalas tanong ng aking anak na bunso, Pa, when are you coming back? Pag tinatanong niya yun, nalulungkot ako. Sapagkat alam ko namimiss niya ang papa niya. Pa, when are you coming back? Mga kapatid, ang tanong na yon, Papa, kailan po kayo uuwi? Ay minsan ayaw ko nang marinig yun pag kinakausap ko yung anak ko. Kaya sinasabi ko, anak, pag-pray mo makabalik ako ulit. Bakit po? Na ang pangako ng isang ama, uuwi ako anak, ay isang comfort sa isang anak yun na nalulumbay. Sa isang comfort yun sa isang anak na minsan ay napapagod sa pag-aaral. Comfort yun sa isang anak na minsan ay nagkukulang ng mga ng mga nakakausap. Pa, can I call? Yes, anak, please call. Mga kapatid, alam po ng Panginoon kung ilang luha ang pumatak sa iyong mata. At sabi niya, anak, babalik na ako.
Alam ho ng Panginoon yung mga pighati ng ating damdamin, pighati sa paglilingkod, kalungkutan sa paglilingkod, kabigatan sa buhay, na minsan kahit wala ka na ay nais mo pang magbigay sa bahay-sambahan, kahit wala ka nang magawa ay nais mo pa rin maglingkod, na kahit wala ka nang kasama sa tahanan mo, tinutuligsa ka na sa tahanan mo, sa pamilya mo, ay walang naniniwala sa iyo. Alam ng Panginoon yan. At sabi niya, anak, parating na ako. Huwag ho tayong malumbay. Alam ng Panginoon na minsan ay napapagod din tayo. Alam ng Panginoon na minsan gusto na nating tumigil. Alam ng Panginoon na minsan nagsasawa na rin tayo, na gusto naman natin sundin yung mga pangarap natin sa buhay. Alam ng Panginoon yan. Pero ang sabi niya, anak, magtiis ka lang, parating na ako. Parating na ako. Surely I come quickly and I have my reward with me. Anak, may pasalubong ako. Amen? Matutuwa po mga yan. Pero mga kapatid, ang pangakong sinabi niya, surely I come quickly, is not just an encouragement to each one of us who is trying our best to serve Him. It's not only a word that gives us hope to continue even in the times of trials. It gives us joy. It gives us strength. It gives us. It helps us also to live right while waiting for His coming. Bakit? Ano pong sinabi niya? Verse number 7, behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy. Pero tingnan ho ninyo sa verse number 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give to everyone accordingly. Di ba isang warning din yan, amen? Pag umaalis po ako noon during deputation, homeschooling yung aking mga anak. Minsan madalas may mga kakulitan ng mga bata. May nagawang hindi maayos sa kanilang magulang, sa kanilang nanay. Ang sasabihin ng nanay nila sa aking mga anak, pagdating ng papa nyo, may mga palo kayo. Ilinilista yung mga demerits nila. Kasi nasa ICE po sila homeschooling. Linilista ng misis ko yung mga demerits nila. At sasabihin ng nanay nila, of course yung nanay nila ay misis ko, wala nang iba. Baka magkamali tayo ay, madali tayo dito. Sabihin ni misis, sabi ng mama nila, sige kayo. Pagdating ng papa nyo, may mga palo kayo. Excited ba sila sa pag-uwi ko? Hello? Excited ka ba sa pag-uwi ko, anak? Pag alam mong may palo ka? Pinapalo ko po mga yan. Dadapa po sila at aalisin kahit po underwear. At papaluin ko po sila ng paddle talaga. Ganun po ako papalo. May kagalakan ba yung ama na galing sa deputation at sasabihin, pagdating na ganun o ganito, ganyan. Ako, hindi naman ako all-knowing pero may cellphone, sinasabi ng misis ko, sinusumbong lahat yung ginagawa nila. O mga yan, ganito, ganyan. Imbis na excited sila sa pag-uwi ko, ayaw na nila akong umuwi. Kasi mapapalo sila tama? Pero ang ginagawa ko po, tatawagin ko sila sa kwarto. Sabi ko, why did you do that? Why did you do that? Kausapin ko sila. Then I will hug them. Sabi ko, I miss you. Then hindi ko sila papaluin. Mag-pray lang kami. Tapos nagtatawanan na kami sa room na akala ng misis ko, pinalo ko sila. Tapos sasabihin niya, pinalo mo ba sila? Ba't ko sila papaluin? Na-miss nila ako, na-miss ko sila. Kung dinisubay ka nila sa araw na yan, paluin mo sila, huwag mo akong antayin ng pagpalo sa kanila. Tama po ba? Pero kung nandun ako at sila'y nag-away, right there and then, mapapalo sila. Pero mga kapatid, pansinin niyo yung sinabi ng Bible. He that is unjust, let him be unjust. Yung mga nabubuhay sa kasalanan, sige, magpatuloy kayo na mabuhay sa kasalanan. Yung mga pasaway, yung mga adik sa computer, yung mga hindi nag-aaral, mga reklamador, mga tamad, sige, magpakatamad pa kayo. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still.
Bakit po? Huling aklat na po ng Panginoon ito. Marami na po mula sa Genesis hanggang po saan. Pinakuling Bible, sinabi niya, repent. Darating na siya. Pero dito sa huling aklat, sabi niya, yung ayaw magsisi, huwag kang magsisi. Yung ayaw maglingkod, di wag kang maglingkod. Hindi kita pipilitin. Hindi ako mamimilit ng mga sino man na maglingkod sa akin. Bakit? Ang mga bato, mga bituin, mga kalangitan, o mga anumang nilikha niya, naglilingkod at napupuri sa kanya. He that unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. Ikaw na ligtas. Sa biyaya ng Panginoon, ikaw na sinabing ikaw ay righteous by the grace of God. Amen? Magpakatuwid ka sa biyaya ng Panginoon. Manatili ka sa paglilingkod. And he that is holy, let him be holy still. Bakit? Huwag kang mapagod. Bakit? Parating na siya. Parating na siya. Baka sa araw na nagpagkwikwit mo, doon ka pa madatnan. Diba? Ilang beses na po akong gustong sumuko sa Cambodia. Pero iniisip ko, bako pag tumalikod ako, dumating ang Panginoon. Kung hindi man dumating ang Panginoon, tinalikuran ko ang mission ko doon. Anong patutuong meron ako iiwanan sa mga anak ko? Kung tumalikod ako, di natupad yung profession ko is akong seaman. My profession. Sea is my destination. Dollar is my collection. My mother is my inspiration. Aba, may motto pa ano. Kung ngayong missionary na ako, bumalik ako sa seaman, anong lampak ko? Ala seaman luloko ka pala. Diba? Siyempre, sinabi ko, unahin mo ang Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon, walang pagsisisi sa paglingkod sa Panginoon, tapos tumalikod ka at nagsiman ka, siman luloko ka pala. At ayaw ko pong mandatnan ng Panginoon na tumalikod sa paglilingkod. And he that is holy, let him be holy still. Amen. First, the promise of the Savior. Then second, in verse number 20, he which testifieth these things saith, surely I come quickly. Anong sinagot ni John the Beloved? Amen. Even so, come Lord Jesus. The prayer of the faithful. Ang panalangin ng tapat. Tatanungin ko po kayo sa gabi ito. Kasama na po ang aking sarili. Kaya ba nating isagot ito? Kaya ba nating ipanalangin ito? Panginoon, dumating ka na. Please. Sige na, Panginoon. Sige, dumating ka na sa oras na ito. Bago dumating yung Bombay na naniningin ng utang ko, dumating ka na. Yan ba ang dahilan? Gusto mo nang dumating ang Panginoon para matakasan mo ang problema mo? Kaya ba nating ipanalangin ito? Kung kaya nating ipanalangin ito, balik ka sa verse number 10. Kung kaya, sa verse number 11. Kung hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos, this is the prayer of the faithful. I believe this prayer is not a prayer of a lazy Christian, amen? Hindi ito panalangin ng isang tamad. Hindi ito panalangin ng isang batugan. Hindi ito panalangin ng isang karnal. Hindi ito panalangin ng isang hindi soul winner. Hindi ito panalangin ng isang maramot na Kristyano. Hindi ito panalangin ng isang makalaman o makamundong Kristyano. Ito ay panalangin ng isang Kristyano na sa biyaya ng Panginoon ay nagsusumikap gawin ang dapat gawin. I have a professor in Bible School in Santa Mesa. Napakagaling niya, Pastor. Saludo ako sa kanya. When he presented scriptures, all scriptures and dates, that the Lord Jesus Christ was born in December 25. Pambira, Pastor. Paniwala ako. Ang galing, Pastor. Isa siya sa sinaluduhang pastor na professor po namin. Teacher po namin siya ng hermeneutics. Sa kultura ng Hudyo, sa mga kalendaryo ng mga Hudyo, sa lahat ng mga paggaganap, talagang he presented very clearly that Christ was born. Kung na-record ko lang sana yun sa utak ko. Napakagaling po niya. At isa ho sa itinuturo niya ay the second coming of the Lord. Ang galing po niyang magturo noon. Pag nagturo siya, Pastor, church, parang bukas nandiyan ng Panginoon. Binata po siya sa age ng 30, more than 30 plus, almost more 40 na siya. Pero sabi niya, alam niyo church, alam niyo class, naniniwala ko
Yung Y2K, Pastor, year 2000, di ba Y2K? Sabi nila darating na ang Panginoon. Sabi niya, itong year 2000, darating talaga ang Panginoon. Sabi niya, pero hinihingi ko sa Panginoon na wag muna. Bakit? Single pa ako Magpo-40 na siya. Na ang tanging dahilan, bakit niya sinasabi, Panginoon, wag ka munang dumating. Gusto ko bang magkaroon ng asawa? Hindi naman masama po yun, tama? Okay naman po yun, tama? Para ayaw niyong maniwala. Sana dumating ng Panginoon na hindi kayo nakapag-asawa nga. Pero ito po ang hindi naging, don't get me wrong. Sa buong pag-akala niya na ang Panginoon ay darating ng year 2000, tumanda na nga lang siya, nagmadali pa na nag-asawa. Napangasawa niya ay mas matanda sa kanya na estudyante niya. Hindi na sila nagkaanak, parehas silang may sakit, ngayon ay nasa langit na silang parehas. Siyempre, kinakantsawan siya ng mga estudyante. Maraming mga estudyante nagkakagusto sa kanya dahil matalino siya. Pero parang nagmadali. What I'm trying to say is, kung ang tanging dahilan na sasabihin mo, Panginoon, huwag ka munang dumating kahit gusto ko munang mag-asawa. Panginoon, huwag ka munang dumating, gusto ko munang makapagtrabaho. Panginoon, huwag ka munang dumating, gusto ko pong makapag-abroad, gusto ko bang ma-visit ang... listen to me. I believe the only, if I'm just, kung magsasalita po ako ng diretsahan, don't get me wrong, the only valid excuse na pwede mong sabihin na Panginoon, huwag ka munang dumating, ay ito po. Sana Panginoon, huwag ka munang dumating sapagkat hindi paligtas yung tatay ko. Nung tinuturo po niya yan, subject na the second coming of the Lord, na halos ma-persuade niya kami na year 2000, ay darating ang Panginoon, ay gusto ko na pong mag-quit sa Bible School at umuwi sa Baguio para isulwin ang aking mga mahal sa buhay. Panginoon, wag ka munang dumating, hindi baligtas ang kapatid ko. Na lumuluhod po ako, nag-fasting po ako ng 3 days, 3 nights para maligtas ang aking ama bago dumating ang Panginoon. And I believe, church, that's the only valid prayer or reason or excuse that you will say, Lord, sana huwag ka munang dumating. Hindi paligtas ang tatay ko. Hindi paligtas ang kapatid ko. Huwag mo sana nagsabihin, sige na, Panginoon, dumating ka na para makita nila ang totoo. Mapunta sila sa impyerno, hindi sila naniwala sa akin. That is not the heart of a Christian. The prayer of a servant. The prayer of a servant. Or the prayer of a faithful. Even so, Lord Jesus, come. Paano kung dumating ang Panginoon na inligligtas ang tatay mo? Paano kung dumating ang Panginoon na hindi ligtas ang magulang mo, kaibigan mo, at tatanggap ka, katulad ng preach ni Pastor, the letter from hell, na nakita po natin, the rich man died, and in hell he lifted up his eyes, and being tormented, said, Abraham of our office, he said, Father Abraham, have mercy on me, please send Lazarus, that he may dip the tip of his finger into water to cool my tongue, for I am tormented in this place. Right. And Abraham said, Nay, remember thou in thy lifetime, thou receivest those things, and likewise Lazarus several things, and beside is a great of pigs, that yung mga nandiyan, hindi makapunta rito, yung mga nandito, hindi makapunta diyan. May prayer request ang Christmas na ito. Anong sabi niya, therefore, Father Abraham, please send Lazarus in my father's house. For I have 5 brethren, sapagkat ako'y may mga kapatid pang 5, that he may testify in them, that lest they come to this place of torment. Mga kapatid, ang kaluluwang may passion sa kaluluwa, ang pinakamatinding mga passion ng kaluluwa na kaligtasan ng mga mahal nila sa buhay ay wala dito sa loob ng simbahan, nasa impyerno. Yung mga bawat kaluluwa na nasa impyerno, they have that one request, send them in my Father's house that they may testify on them, lest my loved ones come to this place of torment.
Anong sinabi ni Abraham? They have Moses and the prophets. Let them hear them. No, Father Abraham, kung ang isang patay na buhay muli, maniniwala sila. And Abraham said, kung hindi nila pinaliwalaan yung mga Baptist na nagsosolwin, kung hindi nila pinaniwalaan ang aklat ni Moses, ang mga propeta, hindi sila maniniwala kahit mabuhay pa. Mula sa patay ang mga magwi-witness sa kanila. Sana yun ang tanging dahilan. Yun ang tanging dahilan na sinasabi natin, Panginoon, huwag ka munang dumating. Bakit? Hindi po ligtas sa mga mahal ko sa buhay. He which testifieth these things said, surely I come quickly. That's the promise of the Savior. Pangako ng ating tagapagligtas. Amen. Even so, Lord Jesus. Even so, come Lord Jesus. Panalangin ng tapat o faithful. Prayer of the faithful. Verse number 21. The grace of our Lord Jesus Christ. Ano pong sinabi? Be with you all. Amen. The provision for the saints. O for the servants. The provisions. Mga kapatid, bilang isang missionary, kahit hindi pa po ako noon napunta ng Cambodia, of course, we need money to start a mission work. Ang sabi ng clearinghouse, don't go to your mission field unless you have at least $1,500 a month. That was year 2000, Brother Ampil. Kailangan ko pang banggitin yung Pilam bago ko maalala pangalan mo. Tisoy. Brother Tisoy. Sinabi ng mga naunang missionary na sa Cambodia, kailangan at least, dahil 3 yung anak mo, kailangan at least lang yun, minimum, may $1,500 ka bago ka pumunta dito. As I go around to encourage people to obey the Lord by faith, God convicted my heart. How could I obey Him by faith if I'm waiting for $1,500 before going there? That is not by faith. So sa biyaya po ng Panginoon, nandun po kami sa Cambodia ng $350 a month or sometimes bumababa pa. Sometimes wala ako kaming talagang makagagamit. Gumawa ako ng pulpito ko, gumawa ako ng bunk bed, may nakakita, nagpagawa sila, 12 na bunk bed, Pastor. Nagawa ko po. Nag-provide po ang Panginoon. Mga kapatid, the greatest provision, yung ating panghahawakan sa ating paglilingkod ay hindi pera. Ano po? The grace of our Lord Jesus Christ. The provision for the Savior or for the servants is the grace of God. Sinabi po ng great apostle, the greatest missionary who ever lived, apart from the Lord Jesus Christ, sinabi niya, I labored the more. Sinabi po niya, He is a Pharisee to a Pharisee. He walked to all the commandments of the law blameless. Pero lahat yun, I counted them down when he came to know the Lord Jesus Christ and he became the greatest apostle, the greatest missionary. Pero sinabi niya, I am what I am by the grace of God. Hindi po niya pinagyabang ang kanyang katalinuhan. Hindi niya pinagyabang ang kanyang mga natapos. Hindi niya pinagyabang ang kanyang kaalaman, mga kapatid. Sinabi niya, I count them down. Parang dumilang yan. Ang pinagmamalaki niya ay yung biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, wala ho tayong pwede ipagmalaki. We are saved by faith, amen? Or by grace. For by grace are ye saved through faith, not of yourself, lest any man should, not of works, lest any man should boast. Hindi biyaya ang kaligtasan, hindi sa pamagitan ng gawa ang kaligtasan upang hindi tayo magyabang, amen? At hindi rin sa kakayahan natin, sa talino natin, sa lapin natin, sa ating paglilingkod habang inaantay natin ang kanyang pagdating. It's all by His grace, amen? By God's grace, we can do what we ought to do. Basahin ko po ang Acts chapter 4, verse number 31. Acts chapter 4. Acts chapter 4, verse 31 to 33. And when they had prayed, you see, when they had prayed, that's the importance of prayer.
You said, Pastor, I can pray in my house. I don't need to come to our church. I don't need to go to the church. But these people, they assembled every day and they prayed. And when they had prayed, the place was shaken. There, where they were assembled together. And they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God with boldness. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. Yes, we need the power of God, amen? As long as we need the power of God, we need better, we need more. Mas kailangan natin ang grace ng Panginoon. Yes, sinabi ni Apostle Pablo, I am what I am by the grace of God. Pero sinabi niya, be careful that the grace of God that was bestowed upon me is in vain. May mga nabiyayaan, mga kapatid, but the grace of God to them is in vain. Don't abuse the grace of God. Kaya tayo inaakusahan yung doktrina natin na once saved, always saved. Sinasabi daw natin na binibigyan natin ng license ang mga mananampalataya na magkasala sapagkat kahit magkasala ka, ligtas ka naman. That's wrong. Sapagkat kung ligtas ka, hindi ka mabubuhay sa kasalanan. Amen? Kamumuhian mo ang kasalanan, magkakasala ka nga, pero lulod ka, Panginoon, sorry po, bakit ko po nagawa yun? Tatalikuran mo ang kasalanan, at kung hindi mo tatalikuran ng kasalanan, at ikaw ngayon anak ng Diyos, papaluin ka ng Panginoon Diyos. By His grace, mga kapatid, the greatest apostle, sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, nabubuhay ang mga patay. Nabibigyan paningin ng mga bulag, nakakalakad ang mga polio, pero hindi siya excuse, mga kapatid, nagkasakit din naman siya. Sabi po ng Biblia, but Satan buffet me. O buffet, bakit yun buffet? Buffet pala. Parehas kasi yung spelling B-U-F-F-E-T. So, di ba? Sabi ko noon, buffet. Tapos, binasa ko yun, buffet me. Buffet me. He asked the Lord, yung thorn in the flesh, na alisin sa kanya. Tama naman, Panginoon, alisin mo ito sa akin para makapaglingkod ako better for you. Na maraming mga scholars through the mga research, ang thorn of the flesh na yan, ay may problema siya sa mata. Kaya some of his epistles ay pinasulat na lang sa iba while he dictated sapagkat nagkaroon na siya ng problema sa paningin. Sabi niya, I sought Christ, but the Lord said, my grace is sufficient. Now therefore, sabi niya, niluluwalhati ko ang Panginoon sa mga karamdaman ko, sa mga sakit ko. Bakit? Para maitaas ang kanyang biyaya. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kahinaan natin, doon natin makikita yung biyaya ng Panginoon. Amen. Hindi niya sinasabi na kahit mag-abuse ka, kahit inumin mo yung 1 litrong Sprite, sufficient naman yung grace ng Panginoon sa'yo. Hindi po yun ang ibig sabihin niya. Inaalagaan niya ang kanyang sarili. Mga kapatid, isa siyang disciplined apostle. Pero hindi siya excuse sapagkat nasa laman pa siya, nagkaroon siya ng karamdaman. Ngunit sabi niya, hindi ako tatalikod, magpapatuloy ako sapagkat sa aking kahinaan na itataas ang biyaya ng Diyos. Dito po natin makikita grace. Grace. Wonderful grace. Greater than all our sins. Yan po ang pinakakailangan natin. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, wala kayong church na ganito. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi magpapatuloy ang inyong pastor. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi magpapatuloy ang misyonaring katulad ko. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, hindi tayo makakapaglingkod sa Kanya na karapat dapat sa Kanya. Kung hindi sa biyaya ng Panginoon, wag na tayong pumunta dito para manalangin. Bakit? Hindi niya sasagutin kung hindi sa pamamagitan ng kanyang biyaya. By God's grace, we can do what we ought to do. By God's grace, we can go where He wants us to go. By God's grace, we can give what He wants us to give. We do you to wit by the grace of God in the churches of Macedonia. Though in their deep trials, in deep poverty, they are willing to themselves. Alam po nyo yan sa 2 Corinthians chapter 8. You know the grace of God, though He's rich, through His years, He become what? Poor.
Mga kapatid, by God's grace, we can stand and fight. Don't forget, we face battle every day. Nakaharap po tayo ng isang digmaan na hindi natin kayang labanan sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Umaharap po tayo ng isang digmaan na ang kaaway natin is the power and the prince of this air, na wala tayong kakayahan harapin siya without the grace of God. Mga kapatid, hindi natin kayang tumayo dito sa pulpito at mabuhay ng may kabanalan to boldly say na he that let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. Hindi ho natin kaya gawin yan kung walang biyaya ng Panginoon. Si Satanas ay walang bakasyon, walang day off. He is trying his best, seeking whom he may devour. Gusto ni Satanas sirain ang buhay ng mga young people. Mother, father, listen to this. Gusto niyang sirain ang iyong pamilya. Young people, gusto niyang sirain ang iyong kinabukasan. Pero pwede mo bang sabihin sa gabing ito, by God's grace, mananatili ako sa Kanya. Till He come, maglilingkod ako sa Kanya. Till He come, magsosoul winning ako. Till He come, I will preach the words of God. Till He come, I will stay in the church. Bakit? His grace is sufficient. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat sa paalala. Salamat sa pangako na darating ka na. Nawa, Panginoon Diyos, datnan mo kami na nagsusumikap na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, tulungan niyo po kami na mabuhay today, mabuhay one day at a time, to live today as if we will face you tomorrow. Panginoon, tulungan niyo po kami by your grace, na may bahagi, na may katapatan at pag-ibig at compassion ang iyong salita sa mga mahal namin sa buhay. Kung kaya namin ibahagi ang iyong salita sa mga hindi namin kakilala, nawa maibahagi namin ito sa mga mahal namin sa buhay. Ang mga sa pamagitan ng iyong biyaya, tulungan niyo po kami na maging handa sa pag-aantay na iyong pagbabalik. Ama, salamat po sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen.